sadyang di mawari, pinili mo ang isang tulad ko. Sadyang di malirip ng puso ko't isip na ako'y mahal mo. Ako ay niligtas at iyong niyakap, buhay mo'y inalay sa akin. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Katapatan mo, hindi magbabago, sadyang totoo. Pagmamahal mo ay di magmamaliw, o ika'y mahal ko. Ako ay niligtas at iyong niyakap, buhay mo'y inalay sa akin. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig ko sa'yo. Alay na bawat pintig, alay na bawat paghinga, alay sa'yo. Isang mabuting araw po sa ating lahat. Nasa live stream po at nasa sanctuary. It's a good day because this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Ano man ho yung pinagdadaanan natin, we always have God on our side. And if God is on our side, sino pa ba naman po lalaban sa atin? Tayo po ay pumikit lahat at tayo po ay manalangin. Diyos naming Ama sa langit, a good Father, the good Father that we have. We come to you, Lord, with confidence, yet with humility. Kasi wala naman po kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Salamat ho, Panginoon, sa pribilehyo makalapit sa inyo,
because of the blood of Jesus. Thank you, ho. Thank you, Panginoon. We enthrone you today. You deserve the highest praise, highest glory. Hayaan pong yung ma-align ho yung aming thoughts, ma-align yung mga damdamin namin sa inyo, Panginoon Diyos, sa araw na ito. Panginoon, lumalapit po kami para sa aming pong mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman, nasa ospital o nasa bahay man, yung mga naoperahan na at yung ooperahan pa lamang, Panginoon Diyos. Mula sa ulo na nila hanggang sa paanan, Panginoon Diyos. Gawaran niyo nga ho sila ng kagalingan, Panginoon, na pinangako po ninyo para sa inyong mga anak ko, Diyos. At kahit na dumadaan sila sa physical challenge, Panginoon, bigyan niyo nga ho sila ng kagalakan sa inyo, Panginoon, because the joy of the Lord will be their strength, is their strength, oh God. Salamat sa probisyon sa bawat araw, sa mga maintenance medicines ng aming mga kapatiran na napoprovide po, Panginoon Diyos. At dalangin ko na patuloy silang tumingin sa inyo, Panginoon Diyos. Sa amin pong bansang Pilipinas, dalangin ko, Panginoon Diyos, na lahat ho ng mga uri ng wickedness and ng schemes, Panginoon, ng kaaway para sa aming bansa ay sinasawata namin sa pangalan ni Jesus. At nalangin ko, mga namiminuno po, Panginoon, ay magkaroon ng banal na takot sa inyo, banal na takot, Panginoon, upang ang bansang ito ay umangat, Panginoon Diyos. I pray for the Christians to shine and be really a salt and light sa aming ginagalawan, Panginoon Diyos, para ma-dispel po yung darkness at yung liwanag ho ang talagang sisinag, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. We also pray for Israel, Lord. Alam niyo ho yung mga attacks against this nation, oh God, that you have chosen. I pray that there will be peace, oh God, and give wisdom to everyone, Panginoon, na nag-handle po ng bansang ito, Panginoon Diyos. At alam po namin yung pabor mo, Panginoon Diyos, ang nasa bansang Israel. Bless Israel. Bless Jerusalem, Lord, as you bless our country also. Salamat po, Panginoon Diyos. At sa aming pananambahan ngayong araw na ito, ikaw ho ang aming po itataas sa lahat ho ng aming gagawin. Holy Spirit, be the director of this service. At nawa, kung ano man ang gagawin namin, Panginoon, na we can put a smile on your face kasi lugod na lugod kayo sa mga attitude, nalulugod po kayo sa bibig namin na kung ano mga sinasabi nito, nalulugod po kayo sa aming thoughts, Panginoon. I pray for every participant who will stand behind this pulpit, Lord, that your Spirit just flow through them, Lord, para bawat isa po sa amin nandun sa sulok, nasa side, nasa likod, Panginoon Diyos, nasa harapan, Panginoon, will all feel your very presence, O God, through your Holy Spirit. Salamat po. At kung meron pong maling motibo sa araw na ito, patuloy na paglilinis po, Panginoon. We lift you up today, everything that will be done, everything that will be said, and everything, Panginoon, na aming nagagawin na aming katawan. Sa pangalan ni Jesus at lahat ho ay magsasabi ng Amen. Amen. Ayan, hallelujah. So meron po akong question for all of us. Sino na po ang umasa sa atin or naranasan pong umasa? Yan. Sige, pwede po itaas ang kamay ng mga umasa. Yan. Ano po ito Hindi lang po siya. Alam ko iniisip niyo po na sa tao ito. Oh, yes, applicable naman po siya sa tao. Pero, di ba marami naman po tayong mga ibang bagay na inasahan. For example, umasa tayo sa trabaho natin na magbibigay sa atin ng magandang future. Yan. Umasa rin po tayo sa mga investment. Pero pwedeng na-scam or whatever, ganyan. Or umasa rin po tayo sa mga businesses na meron tayo. Yan, umaasa tayo ng mga high grades sa school. Yan. Lahat po ng mga bagay na yon is, yes, umasa po tayo. And at times, na-fail po or we fail sa mga bagay na yon or we feel hurt or nasasaktan po tayo. Pero let's remember that there is
one person or meron pong bagay someone that we can always trust and put our confidence in. At wala na pong iba kundi ang Diyos. Amen. Kaya sabi po sa Psalm 73:26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Amen. Let's all read together po. Go. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Hallelujah. Amen. Totoo po na ang Panginoon po is kasama po natin parate. And we can always put our strength and our heart sa Panginoon because He will never fail us. Kaya let's celebrate the goodness of the Lord in our lives. Hallelujah! Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Amen. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I have
is one truth that always will prevail. Come on, church! God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength. Woo! Of my heart, God is the strength. Yes, church. My portion In Tagalog, let's sing kalakasan. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa tuwi-tuwi. Once again, kalakasan ko. Woo! Amen. Yes, Lord. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw ang kagalakan sa Just the church sing. Kalakasan ko. Come on, church. Woo! All the women, let's sing. Kalakasan. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Hallelujah! All the men of Christ declare. kalakasan ko. Ay ikaw, Amen! Yes, kalakasan ko. Lord! Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw ang kagalakan sa tuwing Now God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. For the last time, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. 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 Hallelujah. Amen! Hallelujah! Yes, Lord! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Again, sabi po sa Psalm 73:26, my heart and my flesh may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Hallelujah! Let's always remember this, church. Let's always remember and let's declare po sa ating mga buhay na kasama po natin ng Diyos. Kasama po natin ng Diyos at the Lord will always be available for us. Lagi niyo pong tatandaan, wala pong oras sa Panginoon, hindi po siya every morning lang, hindi po siya every night lang, hindi po siya kapag ka nahihirapan tayo or we are very happy sa ating mga buhay. He is always available. And we can always come to the Lord po sa ating mga buhay. Kaya yun po yung panghawakan natin sa ating mga buhay ngayong araw na to. Ano man po ang pinagdadaanan nating struggles, ano man po ang meron tayo ngayon, we have the Lord. We have the Lord. Amen. Jesus said that if I thirst, I should come to Him.
strong and kind. Amen. Oh, Yes, yes, church. Jesus. We can always come to Jesus. Jesus said that if I fear, I should come to Him. No one else can be my shield. I should come to Him. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus. Jesus, strong and kind. For the Lord is good. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus. Jesus, strong. Yes, church, let's sing. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus. Jesus, strong and kind. Oh, thank you, Jesus. Amen. Jesus said, if I am lost, He will come to me. And He showed me on that cross, He will come to me. Yes, Lord. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always Yes, church, He's good and faithful. Jesus, strong and kind. For the Lord is good. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus. Now let's sing, for you are good and faithful, Lord. For you are good and faithful. You will keep us day and night. We can always run to you, Jesus. Jesus, strong and kind. We can always run to you, Jesus. Jesus, strong and kind. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. Amen. He
can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future. Oh, hallelujah. And life is worth the living just because He lives. Thank you, Lord. And then one day I'll cross the river. I'll find life's fun. No war with pain. And then as death, Come on, church. gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I know He lives. Yes, Lord, because He lives, I can face tomorrow. Yes, church. Lord, we believe, Lord, You will live forever. I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because yes, Lord, hallelujah. Fear is gone. Amen, amen. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He Come on, church. Let's declare. Because He lives. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord, with confidence. Fear is gone. Woo! Thank you, Jesus. Amen. Yes, Lord. the future, and life is worth the living just Because Once again, church, let's declare with confidence.
worship the Lord, the living God, living God. Buhay na Diyos. Ang Diyos po ay buhay sa atin. Buhay po siya, buhay. The Lord hears and the Lord knows. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Kasi po yung sinasamba namin buhay. Yung sinasamba po namin buhay, O Diyos. Buhay ka, Panginoon. At alam namin, Lord, na naririnig mo kami. You hear us. You hear us. You hear each and every one of us, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sige, church. Let's just thank God. Thank God. Thank God. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Amen. 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 Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Sige po, isa pang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Glory to you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We may all be seated po, enjoying the Lord's presence in this place. Jesus is alive. Amen po. Yan. At alam niyo po ba, His presence is here with us. Kasi ang sabi po sa Bible, God inhabits the praises of His people. Sige nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon kung tayo nagpe-praise sa Kanya. Yan. So, sabihin mo po sa katabi mo ngayon, nasa tamang lugar ka. Yan. Kagipon din po sa nasa live stream natin, tamang channel po, tamang Facebook page ang pinapanood nyo because you are here and you will be listening to the Word of God in a little while at makakasama po ninyo ang ating mga kapatiran sa pagsamba at pagpuri sa Panginoon. So welcome po sa Marikina Foursquare Gospel Church. This is a church that follow Christ and make followers of Christ. So dapat po kabisado na natin yan. Dapat po alam na natin yan by heart. So at this moment, gusto ko lang pong i-recognize, baka po meron tayong mga first-timers dito po sa ating kalagitnaan, dito po sa physical service natin, dito po sa area na to, baka may mga first-timers, taas lang po ng kamay, o yung nagdala po ang magtataas ng kamay para sa kanila. Meron po ba? First time? Ayan, may balikbayan daw po tayo. Balikbayan, saan po ba yan? Ayan, meron po. Welcome po. Welcome back. Ayan. Sige po, dito naman po sa area na ito, baka may first-timers, second-timers. Sa kalagitnaan ko po, meron po ba sa bandang gitna? First time, second time. At kayo din po dyan sa ating live stream, if this is your first time to encounter, to stumble upon sa ating Facebook live stream, mag-comment lang po kayo, I am new here, para po ma-recognize namin kayo at magkaroon po tayo ng connection. Yan. Makapag-message tayo, maging friends po tayo online. So welcome po sa ating lahat. Dumako po tayo sa ating mga announcements. Yan, so para po sa mga nais pong magpa-member, kinoconsider nyo ng family ang church na ito, meron po tayong sinasagawa na Membership 101. So nagkaroon po tayo kahapon and I believe magkakaroon pa po ng mga susunod na schedules. If you really think that this will be your home church na at decided na kayo na magpa-member,
just talk to Pastora Glo. Lapit lang po kayo sa kanya o sa isa sa mga pastors para ma-endorse kayo kay Pastora Glo para po sa ating Membership 101. Mahalaga po ito, bago po kayo mag-commit sa church, at least alam nyo po kung ano po yung mga doctrines natin, ano po yung pinaniniwalaan natin. Essential po ito para sa susunod na magkakaroon po ng mga members assembly o kaya kailangan natin ng mga leaders, meron po tayong pwedeng kunin ng mga members kasi mga members, ibig sabihin, committed na po sila. At sino po dito ang mga committed? Kayo po, kung gusto nyo pong magpagamit sa mga ministry, at least sana po makita natin yung commitment niyo through membership. Kaya po magpa-membership 101 na po kayo. Sige po, palakpak nga po lahat ng mga members na. Yan. So yung mga hindi po malakpak, hindi pa members, so pwede na kayo magpa 101 kung hindi pa kayo nakakapag 101. Next po, yan, mamaya na po ito. How to teach kids after second service. So, free registration to, libre lang po ito, may libre pang lunch. Kung kayo po ay interesado, may heart po kayo to teach kids, yung mga toddlers natin, mga hanggang 11 years old pababa, pwede po kayong mag-join sa ating training, seminar, 12 o'clock hanggang hapon, para po ma-introduce namin kayo dito sa ministry. So, ang topic ninyo ay creative teaching. So, kung nais nyo pong magpagamit through FCM, Foursquare Children Ministry, mag-attend lang po kayo dito. Basta kausapin nyo lang po ako or si Gladys later para po ma-count namin kayo sa food. Okay po? Next. Yan. Faith Night po sa Wednesday. So, Faith Night po ulit sa Wednesday, 6:30 p.m. So, invite nyo po yung inyong mga kasama sa bahay. Alam nyo po sa Faith Night, nakakalakas po ng pananampalataya. Kaya natin tinawag na Faith Night yan para lumakas ang ating mga pananampalataya at ang ating mga panalangin kahit pa paano na itataas po natin sa Panginoon nang sama-sama. Di po ba? Nang sama-sama. Okay. Masaya po sa pakiramdam na kasama ang mga kapatiran sa ating pananalangin. Tama po? Yan. Next po, Prayer Warriors Huddle on August 26. Sa Sabado na po ito. So, abang-abang lang po kayo sa mga announcements dinyo kung meron po kayong mga gagawin. Pero on August 26, lahat po ng mga intercessors natin, may prayer fellowship po kayo ulit. Yung venue ay dito po sa J. Clam ulit gagawin. Okay. Another announcement, importanteng announcement para po sa mga kabataan, 18 years old pataas, mga college kids, college na po natin ng mga youth. Meron kayong Youth Day Out. Yan. Alam niyo po kung saan ito gagawin? Ito po ay gagawin ninyo sa Touch of Glory Prayer Mountain. Free registration. May free lunch ba to? Yan. Hindi ko po alam ha. Baka i-announce ko mamaya ako magpakain sa inyo. So, Youth Day Out by free registration. Yung transpo din yata, sagot na. Just kausapin nyo lang po yung mga leaders nyo, si Ate Joby, si Kuya Nats, si Ate Ridem, kausapin nyo po for Youth Day Out. So, lahat po ng mga college natin, ng mga estudyante, 18 years old, pataas, kasali po kayo dito sa ating Youth Day Out. So, medyo lalayo-layo kayo ng konti. Punta po kayo ng Touch of Glory Prayer Mountain. Okay. Always bring your QR keychain. Kung kayo po ay nagpagawa ng QR code, kayo po ay nag-request ng QR code, kunin nyo naman po yung QR code nyo. Sayang naman po. Para hindi na kayo nagsusulat sa ibaba, hindi na kayo pumipila ng matagal, para po mabilis na po. Kaya natin ginagawa itong mga bagay na ito para medyo express na, para medyo mabilis. Wala nang masyadong pila, wala nang masyadong hassle sa ibaba. Tsaka for your own convenience. Tama po? At kung wala po kayong QR pa, pwede po kayong mag-message sa MFGC page para makapag-request po kayo. Okay po? Yan. So yung mga QR codes na unclaimed pa, punta lang po kayo sa likod, hanapin nyo po doon sa may tech booth po natin. Okay po, meron po ba tayong mga kids ngayon? I think wala naman na po. Okay, maraming salamat po at ngitian niyo po yung inyong mga katabi. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito yung ito yung pinakamagandang part na na bahagi talaga eh. Ako po talaga po yung na-assign ng natin ng tithes in offering. Basa lang po ako ng isang verse po ng Bible.
Basahin po natin yung Kawikaan 3:9-10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring hahandugan. Sa 10, sa gayon kamalig mo ay lagi mong aapaw. Sisidlan mo umaamin ay hindi nga matutuyuan. Ano pa nga po yung kamalig? Kasi po sa amin sa province, sa Pangasinan, matagal na kasi po kung hindi nakakauwi sa amin, pero ang pagkakaalam ko po yung kamalig sa amin ay pag once po na nag-ani po ng mga palay ng mga tao po doon, once po na inani po nila yon, at tinanggal po doon yung pinakatangkay at nilalagay po nila yun sa sako pag natuyo na po. Doon po nila po tinatambak po doon sa isang sa isang bubong yata yun. Basta parang bubong po yun. Once po na may nangangailangan po, doon po sila may bibili po sa mga kakilala mo na may mga bigasan o mga nakitinda po sa bayan. Doon po sila po kumukuha sa stock na yon at doon po nila pinapagiling po yung pali na yon. So, yun po yung ibig sabihin po yung kamalig. Ang sa akin lang po, kumbaga sa ano ko na lang po yung sa sarili, sa buhay namin pong mag-ina. Although na hindi naman po talaga ako totally na my work, halos yung anak ko talaga po yung nagpipinas ng lahat ng bagay. Pero ano ba yan? Siya po yung talaga nagpipinas po ng lahat ng bagay po na pangangailangan namin. So, kumbaga sa ano po, yung sinabi po yung sa kinanta natin, mabuti ng Panginoon, napaka-faithful po. Kasi nakikita niya po yung bawat isa sa atin, kung paano po tayo nagiging pamilya sa pamilya natin. Kumbaga hindi tayo pinapabayaan to sa mga pagsubok natin. Kumbaga may mga pagsubok man pero nilalagpasan po natin yun. Kumbaga yung mga bagay na yun halos yung anak ko lahat na nagbibigay ng lahat ng mga ganong pangangailangan namin sa bahay. Siyempre po, minsan, nakikita niya rin po yung kung paano po na akong kumikilos sa bahay namin. Naamis ako kasi kahit na may mga bagay tayo na hindi natin nakakaayang bilhin dahil nga po sa hirap nga ng panahon ngayon, ang hirap ng pera. Ang hirap ng pera talaga sa totoo lang po. Paano pa po yung yung sapat na pinagkakakitaan, di pa po ba? So yun, naamis lang ako sa mga ganon kasi yung anak ko nung last July, inano niya ako sa Baguio. Kumbaga napaka-fit po talaga ni Lord. Kasi favor yun favor ni Lord yun sa amin. Favor yun sa amin, bagamat may mga binabayaran, pero thank God pa rin ako kasi hindi siya nagkukulang sa amin. Di pa ba? Siyempre po marami po sa atin na may mga ganun din pong mga pagkakataon. Kaya inaatasan ko po yung ating mga usher na tumayo po sa harapan. Hallelujah, hallelujah, Lord. Lord, salamat po, Ama, sa umagang Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid namin, Lord, na nandito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw, Panginoon, yung source income namin sa mga ganitong pagkakataon, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagbibigay sa bawat isa, sa kanila. Salamat ni Panginoon dahil binigyan mo, Lord, sila ng mga trabaho, ng mga magandang hanap buhay, Panginoon, upang Ikaw din, Panginoon, magbibigay sa kanila, Lord, kung ano po yung mga kailangan dito sa aming sambahan, Panginoon. Salamat, Ama, sa araw na ito, Panginoon, at maging din, Panginoon, sa mga di makapagbibigay, Panginoon. Naway, Panginoon, sa susunod na pagsama namin sa linggong ito, Panginoon, ay Ikaw din, Panginoon, ang magbibigay sa kanila, Panginoon. Ito aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang araw po sa ating lahat. Sabihin natin, good day, Jesus. Good day po sa lahat na nandito sa sanctuary at pakitapik po yung inyong katabi at pakisabihan ng hindi kita iiwan kailanman. Dapat tinitignan nyo sa mata kung sincero po. Baka ginawa lang dahil inutos. Dapat sincero. Okay? Yan. And then din po sa mga nasa live stream po. Yan. Magandang araw din po sa inyo at paki-type naman po dyan sa comment section po natin na I will praise you, Lord, always. Yan. I will praise you, Lord, always. Yan. Okay? Isa na naman pong mapagpalang Sunday para sa bawat isa na nandirito at di nagsasawang luwalhatiin ang Panginoon. Amen po ba? Hindi po ba kayo nagsasawa? Pero yung mga officer po natin parang ang lulungkot. Nakaitim kasi. No? Kala ko may funeral service eh. Po, handa na po ba kayo na pakinggan ang salita ng Panginoon sa oras na ito? Sabihin mo sa iyong sarili at tapikin mo ang iyong balikat, para sa akin ito. Huwag niyo pong tignan yung katabi niyo, para sa akin ito. Ganon. Pero huwag niyong tignan yung katabi. Okay? Ilan kaya sa kapatiran natin ang dumaranas sa karamdaman sa oras na ito? Mga karamdaman na hindi lang basta nakukuha sa isang gamutan. Inaabot ng buwan, inaabot ng taon, yung iba lifetime. May mga kailangan ng agarang operasyon, pero walang malaking halaga para sa pambayad nito. Mga karamdaman na kailangang bantayan ng isa sa member ng family na kung saan nasasakripisyo na yung planuhin din nung nagbabantay. Meron po ba tayong mga kakilalang ganito ang sitwasyon sa oras na ito? Either family member natin, relatives, and even yung kasama po natin dito sa simbahan. Ilan din kayang mga kapatiran ang baon sa utang sa oras na ito? Marahil na isanla ang titulo ng lupa, matustusan lang ang gamot ng kanilang tatay, nanay. Kailangan ng pangmatrikula ang mga anak para makatapos sa pag-aaral. Naloko o na-scam ang naipon na pera sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Ilang taon niyang naipon. Pero na-scam lang, naloko lang. Tinatakot ng mga naniningil sa credit card. Lalo na kung hindi naman ikaw ang gumamit ng credit card. Hindi po ba? Meron lang nakiswipe. Sino po may credit card? Makikiswipe po. Ilan sa atin ang dumaraan sa kalupitan? Pinagkakaisahan ka ng iyong mga kapatid dahil ikaw lang ang hindi maayos ang buhay at sinasamantala nila ang iyong kahinaan. May mga anak na inaabuso, ginagamit ng kanilang mga magulang, ng kanilang tatay, mga tatay-tatayan, mga stepfathers. Sinasagad ang katawan mo sa pagtatrabaho. Walang pahinga. Yung amo mo, utos ng utos, kahit sa madaling araw. Sino po ang dumaranas sa anumang mga kalupitan na ganito? Ilan sa kalagitnaan natin ngayon ang dumadaan din po sa mistrial or may mga bagay na pinagbintangan ka. Sinumbong ka ng katrabaho mo na ikaw ay nagnakaw, pero hindi naman ito totoo.
Naiinggit lang sila. Dinaya ka ng kasosyo mo sa negosyo para sa kanya mas mapunta yung mas malaking kita o mas malaking komisyon. Nakakulong ang isang miyembro ng pamilya dahil sa maling hatol ng judge. O iba't ibang mga pambibintang pa ang nangyayari po sa buhay po natin. Ilan ang mga iniinsulto dito kahit sa harap ng maraming tao. May mga kaklase ka na walang tigil ang pangungutya, pampapahiya, dahil hindi ka naman lumalaban sa kanila. Tinatapakan na ang dangal mo dahil alam ng kapamilya mo na wala kang magawa at nakaasa ka lang sa kanila. Pinapahiya ka ng nagpahiram ng pera sa iyo para lang masabing mas nakakaangat siya sa iyo o kaya naman sabihing nakatulong siya sa buhay mo. Ilan lang ito sa mga struggles na pinagdadaanan natin ngayon. Marami pa akong hindi nabanggit at marahil ay nariyan ka sa sitwasyon na yan. Hirap na hirap at walang magawa dahil hindi mo alam kung paano ito malusutan. This is the world we live in. This is the world we live in. Pwede po bang mag-usap po muna kayo ng iyong katabi? For 3 minutes, bibigyan ko po kayo ng pagkakataong magkwentuhan. Sabihin nyo lang kung ano yung kabigatan po ninyo sa oras na ito para maipanalangin po kayo sa isa't isa. Tandaan lang po natin, pag nagkwentuhan po kayo, para sa inyo lang po yan. Huwag po ninyong ipagsabi sa iba. Yan. Kung ayaw naman magkwento nung isa, respetuhin lang po natin. Basta't ipanalangin lang po natin ang isa't isa. Sige po, bigyan ko lang kayo ng pagkakataon. Baka kailangan nyo lang pong ma-release sa oras na ito sa mga dalahin po natin. Sana po meron lahat kausap po. Si Nanay dito, Ate Joy, baka pwedeng...
Okay po, siguro pwede nyo na pong ipag-pray ang isa't isa. Hallelujah. Praise God. Yan. Ready na po ba tayong makinig muli sa mensahe ng Panginoon? Again po, warning lang sa mga pinag-usapan po ninyo, para sa inyo lang po yan. Okay? Huwag nyo na pong ipa-prayer request sa GC ng Prayer Warriors po. Okay po? At ginawa po natin yan kahit papaano, alam ko na-release po yung iba. No, kahapon po, nung nandun kami sa mga visitors welcome celebration po, sabi ko magkakasiyahan lang kami. Pero nung nagkukwentuhan na, nag-iiyakan na. Tapos hanggang dito, nag-iiyakan pa rin. Huwag po kayong madadala, lalo na po yung mga bisita. Hindi po namin kayo pinapaiyak lagi, ha? Praise the Lord. Okay, handa na po ba? Brethren, again, this is the world we live in. Punong-puno ng kalupitan. Ano ang reaction ninyo sa water cannon ng China? Bes na na-release kayo, mukhang na-high blood na naman kayo. Maraming maling paglilitis at paghuhusga sa ating mga personalidad. Iba't ibang insulto o pangungutya ang ating tinatanggap sa araw-araw dahil wala tayong magawa. Dagdag pa dyan ang mga malulubhang sakit, paglubog sa utang o pinansyal na pangangailangan, mga emotional pains na nararanasan natin sa bawat araw, nakausap natin ang ating mga pamilya, mahal sa buhay. Mga relasyon, mga paghihiwalayan, at kung ano-ano pa. Marami pang iba. Salamat sa Panginoong Yesus at may pangako siya. Amen po ba? Gusto niyo po bang malaman kung ano yung pangako niya? Mateo 11:28-30. Sabi po rito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabibigat na pasanin at bigyan ko kayo ng pahinga. 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin dahil ako ay maamo at may mababang loob. Makakakita kayo ng kapahingahan sa akin. Verse 30, dahil madaling dalhin ang pamatok ko at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Familiar verses po ito. Okay? Familiar verses. Yan. What an extraordinary offer from the Lord. From the Lord Jesus Himself. Extraordinary offer to those who hear Him, sa lahat ng mga makikinig sa Kanya at magtitiwala under His authority. If you are listening right this moment, Jesus is making an invitation just for you. Para sa kabigatan na nararamdaman mo sa oras na ito, ang sinasabi ni Jesus sa iyo, if you are struggling, if you are tired,
Kung nahihirapan ka at napapagod sa sitwasyon mo ngayon, ang sabi ng Panginoon, I can give you relief. I can give you rest. Amen po ba? Di po ba napakasarap na merong magbibigay ng kapahingahan sa lahat ng mga struggles, sa lahat ng mga pinag-usapan po natin kanina? What a wonderful Jesus we have. Putting Jesus' yoke means we are committing to Him. Pag nilalagay na po yung pamatok, ibig sabihin, nagko-commit po tayo sa Panginoon. Nagko-commit tayo under His authority. Hindi po pabigat. Hindi po pabigat yan. We are allowing Jesus to take control of our lives. We are allowing Jesus to take control of our lives. We are allowing Him to direct our efforts para mas mapagaan po ang buhay po natin. Hinahayaan natin na ang Panginoong Jesus ang gumabay sa atin. Hindi po yun additional burden, yung pamatok na yan. Hindi po yan additional burden. But a promise of rest. A promise of relief. Though still there will be burdens, hindi naman po talaga mawawala ang mga burdens. But this will be light and easy to carry kapag nasa Panginoon po tayo. Magaan ang pamatok na ito at madaling buhatin dahil kasama natin ang Panginoong Hesus. Siya ang nagbibigay ng kontrol para hindi ka mabigatan. Siya ang tumutulong sa iyo para mapagaan dalhin ang mga pamatok mo at hindi ka mabibigatan. Ang tanong ngayon sa atin, nakalagay ba ang pamatok ni Jesus sa atin? O kani-kaninong pamatok po yung nakapatong sa atin o nakalagay sa atin sa oras na ito? Kani-kaninong pamatok kaya? Pinipilit ba nating ipatong ang pamatok ni Jesus o mas pinipilit natin na ipatong ang pamatok ng sariling kakayahan natin o sa mga taong inaasahan natin? Sa mga trabaho na meron tayo na magbibigay ng seguridad. If we truly believe in our Lord Jesus, if we are hearing His word clearly today, ang sabi po dyan, obey. Just obey. Obey. Just obey to His word. Then you will find relief. Then you will find rest. Huwag mo siyang pagdudahan. Huwag dang patumpik-tumpik pa. Sumunod ka sa Kanya, mga kapatid, at mararanasan mo ang gaan ng buhay sa anumang sitwasyon kapag kasama mo siya. Kapag kasama mo ang Panginoong Jesus. This, our topic for today, thick and thin. And we are still in the series of the world we live in. Thick and thin. Bakit po kayo nakatingin pag sinasabi kong thin? When we say thick and thin, it means despite all obstacles. Mga hadlang para mapagaan ang buhay or adversities, mga paghihirap. Thick and thin means through good and bad times. Sa Tagalog, sa hirap at ginhawa. Kaya ako po sinabihan yung mga katabi nyo kanina na hindi ka na iiwan kailan pa man. Tapos sundan nyo po ngayon sa hirap at ginhawa. Sa Sabado po, may prayer huddle. Baka gusto nyo pong pumunta. Sabi nyo, walang iwanan. Di po ba? Ano oras po? 6 to 7 daw po dito.
Yes, through thick and thin, Jesus will always be beside us. Lagi nating kasama si Jesus sa anumang hirap at kahit sa ginhawa. Sa kalakasan o sa kahinaan, in plenty or sa kawalan, anuman ang sitwasyon mo ngayon, masaya o malungkot, Jesus lives. Buhay siya para sa atin lahat. Awit natin kanina, because He lives. Buhay na buhay po ang Panginoong Yesus para samahan tayo sa araw-araw po nating mga endeavors, sa araw-araw po nating sitwasyon sa buhay. Buksan po natin ang ating mga Bibles po sa 1 Peter 3:15 to 22. Ito po ang ating passage. 1 Peter 3:15 to 22. Pwede po ba tayong tumayo? Nabasa? Pwede po ba tayong magsalitan ng basa? Ako po simula sa 15, kayo po sa even numbers, ako po sa add ulit, kayo sa even numbers. Okay? 1 Peter 3:15 to 22. Verse 15, through thick and thin, keep your hearts at attention in adoration before Christ your Master. Be ready to speak up and tell anyone who asks why you're living the way you are, and always with the utmost courtesy. Verse 16. It's better to suffer for doing good, if that's what God wants, than to be punished for doing bad. He went and proclaimed God's salvation to earlier generations who ended up in the prison of judgment. The waters of baptism do that for you, not by washing away dirt from your skin, but by presenting you through Jesus' resurrection before God with a clear conscience. Lahat po tayo sa verse 22. Jesus is the last word on everything and everyone, from angels to armies. He's standing right alongside God, and what He says goes. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakabasa ng iyong salita at magbigay buhay sa bawat isa as we continue to meditate and obey it wholeheartedly. Amen. Sige po, pwede na po tayong maupo. Sa context po ng binasa natin ay ang mga Israelite believers o mga tinatawag nating Christians ay under persecutions. Yung panahon po yan, yung hinahabol sila ng mga Hudyo dahil dun sa pananampalataya nila sa Panginoon. Dahil dito napapadpad sila sa iba't ibang lugar ng Asia Minor. Ang Asia Minor po ay nasa boundary ng Asia at Europe. Para mas maging particular tayo, specific, ay nasa area po ng Turkey. Diyan sila nagtatakbuhan nung panahon na yan. So pag persecuted ka, dala-dala mo ang takot habang tinutugis. Dala-dala mo ang world of the unknown dahil hindi nila alam kung ano ang ikabubuhay nila sa pupuntahan nila. Kapag persecuted at hinahabol ka, dala-dala mo ang pagod dahil sa kakatakbo upang mapalayo sa mga Hudyo. At marahil, marami na rin ang gutom dahil wala naman na silang pinagkakakitaan para makakain. At marami pa silang obstacles and adversities. Katulad ng buhay natin ngayon na napakarami ding pinagdadaanan sa hirap, alam kong bitin pa yung kanina ninyong pag-uusap para ma-release kayo. Pero hopefully magkamustahan po kayo after this
after ng service sa mga darating na araw. But again, just come to Jesus. Sabi po dun sa binasa natin kanina, come to Jesus and He will give you rest. At ang sabi ng first phrase na binasa natin ay, through thick and thin, hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo. Let us continue to come to Him in whatever circumstance we have right now. Lumapit po tayo sa Kanya. So based on our passage, how can we come to Him in spite of many obstacles and adversities we have in life? Paano kaya? Paano mapapagaan ang mga kabigatan sa buhay? Paano natin isusuot ang pamatok ni Jesus na nakalaan para sa atin upang maging magaan at madaling buhatin ang mga marami nating struggles sa buhay? Once more, topic po natin, through thick and thin, di ka pababayaan ng Panginoong Jesus. Ang Jesus na ginawa mong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Hindi ka bibiguin at hindi ka iiwan kahit anuman ang sitwasyon mo sa oras na ito. Letter A, we should set aside our hearts for Christ. We should set aside our hearts for Christ. Ang sinasabi ni Pedro sa mga mananampalataya at inuutos niya sa mga tagasunod ni Jesus na magkaisa kayo at iwanan, itigil na ang gumanti kapag ginawan kanila ng kamalian. Ito po yung utos ni Pedro sa mga Israelites, yung mga persecuted Israelites. Refuse to seek revenge when they have wronged you. Sabi mo po sa iyong katabi, walang gantihan. Ang hirap naman yan. Tama po ba? Ang hirap naman yan. Hindi ko palalampasin ang mga motor na laging nagkakat sa akin sa daan. Mumurahin ko rin ang mga yan. Di po ba? Ang hirap namang hindi gumanti kapag inaagrabyado ka na nila. Sasabihin mo, aawayin ko rin sila. Hindi pwedeng iniinsulto ako ng mga kapatid ko dahil pare-parehas lang naman kaming mga anak. Lang ang walang ganti. Hindi ko mabanggit. At hindi ako papayag na kinakawawa ako sa mga kaklase. Marunong din akong magpahiya. Walang gantihan. Okay? Walang gantihan. Peter's instruction is to reject evil and do good. Reject evil and do good even when we are in the midst of suffering. In fact, this may be God's will for us to suffer so that Jesus can demonstrate His power in us and through us. Sa mga pinagdaraanan po natin, posibleng kalooban po yan ng Panginoon para makita ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus sa buhay po natin. In us and through us. Sabi po dyan. In us dahil sa marahil ay gustong pagtibayin ng Diyos ang ating pananampalataya sa Kanya. Nais niyang mas lumago pa tayo sa Kanyang mga salita at ma-develop pa ang fruit of the Spirit na binigay niya sa bawat isa sa atin. Through us, because our good example can convict others into repentance. Kapag nakikita nila si Kristo sa buhay natin, ay malaki ang pagkakataon na makilala din nila si Jesus. Tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Isantabi o alisin mo ang iyong mga emosyon. Inis, galit, bitterness at iba pa. Para kanino?
para makita nila ang kaluwalhatian ni Kristo sa buhay ng bawat mananampalataya niya. To every believer of Christ, this is how we give our adoration before Christ. Yung buhay natin na binago na niya, hindi na yung dating ikaw, kundi mas nagraradiate na yung Kristo sa buhay mo para makita ng iba. Sabi po dyan sa verse 15a, through thick and thin, keep your hearts at attention in adoration before Christ, your Master. This is how to respond obstacles and adversities. By setting aside our hearts for Christ's sake. Setting aside our hearts for Christ. So that He will be fully honored as Lord and Savior of our lives. Dapat naintindihan na natin ito. Dapat naintindihan na natin ito. Yung pagiging lordship ni Jesus sa buhay po natin. Para mas magiging focus tayo para sa Kanya. Para mas intentionally ang pagsunod natin kay Jesus because He is the master of our lives. We should live our lives in full submission to Christ. Amen po ba? Kaya po ba? Hindi makasagot? Full submission. Kaya po ba? Kung naintindihan po natin yung pagiging lordship ng Panginoong Jesus sa buhay po natin. Di ba nung na-encounter natin siya, nung nanalangin tayo, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, lordship. Ibig sabihin, kailangan po nating fully submit sa kanyang kalooban. Sino po ang master ng buhay natin ngayon? Ang mga tao na inaasahan nating nakakatulong para mabuhay. Ang mga trabaho natin na tinatawag nating may seguridad. O ang mga galing at talento natin para makadiskarte sa anumang mga sitwasyon ng buhay. Ito po ba yung master po natin? O master natin ang sarili natin. When we set aside our hearts for Christ, it will change us. Makikita ang pagbabago sa buhay po natin. Dati kang palagante, pero ngayon may pagtitimpi ka na. Dati kapag inaaway ka, ay inaaway mo din sila. Pero ngayon, natutunan mo na silang pakitaan ng kabutihan. Dati wala kang pasensya sa mga nakapaligid sa iyo, pero ngayon ay napaparanas mo na ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Dapat ito po ang nakikita sa buhay po natin. People will notice the difference in you. They will observe changes in your life, in your lifestyle, in your words, in your deeds. That even in the midst of suffering, it will be apparent to them, kitang-kita, clear, malinaw, na nakikita nila ang pagbabago sa iyo because you have hope and joy in Jesus. Meron po tayong pag-asa sa Panginoon. Kahit nasa gitna tayo ng suffering, may pag-asa sa Panginoon. Kahit nasa gitna tayo ng suffering, may kasiyahan sa Panginoon. Amen po ba? Nararanasan po ba natin ngayon yan sa buhay po natin? Parang hindi. Parang hindi nyo nararanasan po. Ito po ba? Nung tayo po ay naging Kristiyano, di po ba ito na yung nararanasan natin? Ito na yung lagi nating na-experience sa Panginoon. That is how you can give adoration sa Panginoong Jesus. 1 Peter 3:17, sabi po dyan, it's better to suffer for doing good, if that's what God wants, than to be punished for doing bad. Kaya po ba? Sabi mo sa iyong katabi, do good than do bad. Do good than do
do bad. Another thing to set aside our hearts for Christ is to respond to the suffering of Christ. It is better to suffer for doing good than to be punished for doing bad. Dapat naintindihan po natin yung suffering ng Panginoong Jesus. Sa mga nakanood po ng Passion of the Christ, di po ba? Yung iba, kaya nga palabas para panoorin, di ba? Pero nung nilalatay ng Panginoon, nakaganon yung mga mata. Ayaw nilang panoorin. Hindi nila kaya. Hindi kayang mapanood. Ibig sabihin, hindi natin maatim yung paghihirap na ginawa sa Panginoong Jesus. Do good than do bad. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi baliktad. Hindi baliktad. Hindi do bad than do good. Diba? Peter instructs to continue to do good even if it will cause you to suffer. Even it will cause you to suffer. Contrary po sa mga ibang katuruan na ang God's will ay laging involve ang marangyang pamumuhay, maayos na kalusugan, masayang sitwasyon lagi sa buhay. Ang sinasabi ng talata ay ang mga believers o Christians ay posibleng dumaan din sa paghihirap. Hindi laging sarap. Ayaw ko nang maging Christian. Dadaan din pala sa paghihirap. Just remember how Christ exampled His life to suffering. He suffered enormously, sobra-sobrang pahirap. Para kanino? Para kanino ang kanyang paghihirap, lalong-lalo na sa cross? Para madala niya tayo sa paanan ng Diyos. Para maipakita niya na mahal ka niya at ayaw kanyang mapahamak sa walang hanggang kamatayan. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Christians are called to suffer in the same way for Christ's sake. Christians are called to suffer in the same way for Christ's sake. For whatever reason behind God's will for Christians to suffer, kung ano man ang rason ng Diyos para tayo po ay patuloy na nasa kalagitnaan pa rin ng kahirapan. Sabi po sa 1 Peter 3:14, ito po, but even if you should suffer for what is right, sabihin niyo po sa inyong katabi, you are blessed. Kahit nasa gitna po tayo ng kahirapan, nasa gitna tayo ng suffering, you are blessed. You are blessed. Hindi po ba? Pinagpapala tayo ng Panginoon. Kahit sa mga ganitong sitwasyon, sabi nga ni Ate Baby kanina, hindi naman lahat may privilege. Hindi naman lahat meron. Pero dahil sa Panginoon, pinagpapala tayo. Letter B, we should set apart our rights for Christ. Kanina po, we should set aside our hearts for Christ. Ang pangalawa, we should set apart our rights for Christ. Our first point just reminded us that Christians were also called to suffer just as Jesus suffered for us. It's also the will of God if we continue to do good even in the midst of suffering. Yun po yung first point po natin. Now, Peter is reminding us also another thing Jesus did for us. Ano pa ang ginawa ng Diyos sa atin? He did not just suffer for us, but He also died on the cross. Jesus' death wasn't just an act of love. It defines love. Ganun po niya tayo kamahal. Ang ginawa niyang pag-substitute sa atin para mamatay dahil sa mga kasalanan natin ay tinuturing na ultimate example ng kahulugan ng pag-ibig. Kaya niyo po bang gawin yun? Kaya po ba natin gawin yun? Mamatay ka
dahil sa kasalanan ng iba? Mamatay ka dahil sa kasalanan ng iba? Ang pag-alay ng kanyang buhay na instead na tayo ang magdusa at mamatay sa krus ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. What a wonderful Jesus we have. What a wonderful Jesus we have. His death forgives sins, yet He models love. His death forgives sins, yet He models love. Ang kamatayan ni Jesus ang nagbigay ng biyaya para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ngunit itong kamatayan na ito ang nagpapakita at nagpapaunawa sa atin kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Jesus set apart His right as God, as Creator. Hinubad, inalis, hiniwalay niya. Anong ginawa niya? Then He humbled Himself to be a servant until to the point of death. Ang sarap na nga ng buhay niya, di ba? Diyos, manlilikha, makapangyarihan, but He set apart His right para sa atin. Jesus set apart His right. Hiniwalay ni Jesus ang kanyang pagiging Diyos, ang pagiging makapangyarihan, ang pagiging hari, ang nagmamay-ari ng langit at lupa upang maging isang hamak na lingkod para mamatay sa krus at madala ang bawat mananampalataya sa Diyos Ama. 1 Peter 3:18, ang sabi po dyan, that's what Christ did definitively. Suffered because of other sins, the righteous one for the unrighteous one. He went through it all, was put to death, and then made alive to bring us to God. To bring us to God. So by this, we are also commanded to set apart our rights for Christ in order to bring people to God. Kailangan din nating kalimutan ang mga karapatan, ang mga rights natin na mayroon tayo upang madala ang mga tao sa Diyos. Kaya mo bang patawarin ang taong niloloko ka ng matagal ng panahon dahil sa maling relasyon? Kaya mo pa rin bang magpakita ng pagmamalasakit sa tatay mong lagi kang minumura at sinasabihan ng masasakit na salita? Kaya mo bang tulungan ang kapitbahay mo na may malubhang karamdaman na minsan ay siniraan ka hanggang sa wala ka ng mukhang maiharap sa tao? Kaya mo bang yakapin ang tiyahin o tiyuhin mong nang aalipusta o nagpapahirap sa iyo? These people need to know who Jesus is in their lives. At makikilala nila ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo. Sa pamamagitan ng buhay mo. Ang hindi mo pagganti at patuloy mong paggawa ng kabutihan sa kanila ay doon nila mararanasan kung sino ang Diyos mo na nagbibigay kalakasan upang harapin ang lahat ng hirap at pasakit. Dito nila makikita kung paano mo mapagtagumpayan ang mga dinaranas mong kabigatan sa buhay. Marahil napakahirap na gawin. Tama po ba? Napakahirap na gawin ang mga bagay na ito, pero kailangan nating gawin ang mga ito. I-set apart ang mga karapatan upang patuloy makita si Kristo sa buhay natin. Magsilbing testimony ito sa mga taong gumagawa ng hindi maganda sa atin. Magsilbing testimony ang buhay natin sa mga taong nag-aalipusta, nag-aagrabyado, nanloloko sa atin. Mamamangha sila at mas maunawaan nila kung saan nanggagaling ang kalakasan natin upang mapagtagumpayan ang mga ito. 1 Peter 3:19, because they wouldn't listen,
You know, even though God waited patiently all the days that Noah built his ship, only a few were saved then. 8 to be exact, saved from the water by the water. Sadyang may mga nilalang na ayaw talagang makinig sa salita ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ba yan? Ayaw nilang paniwalaan ang mga warnings na binibigay niya para sa kanila. Ayaw nilang sumunod sa mga alituntunin ng Diyos para sa kanila. Ayon sa talatang binasa natin, hinahalin tulad sila sa mga taong hindi naniniwala sa panahon ni Noe. Nung simulang i-build ni Noah ang ark hanggang sa umulan, alam niyo po bang ginagawa na ni Noah? Ibinabahagi ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Pero anong nangyari? Hindi sila nakinig. No one believes him. For 120 years, kung hindi po ako nagkakamali, for 120 years, ibinabahagi na niya ang kabutihan ng Diyos sa mga tao, pero walang naniwala. Ilang taon na po tayo naghihirap? Ilang buwan? Ilang araw? Si Noah, 120 years. Gusto niyo pong mabuhay ng ganun? 120 years? Buhay ka pa, wala ka ng kaibigan. Di ba? No one believes him. Only 8 people, to be exact, ang naligtas niya sa bahang dumating sa buong mundo. Yung kanyang pamilya lang. God waited patiently all days. Hindi nagsawa at patuloy na nag-antay ang Diyos para sa kanila. Patuloy tayong mag-antay at huwag magsawa na ipamalita si Jesus even sa mga taong napakahirap kausapin. O mga taong nagpapahirap sa atin. Maging sila ay nangangailangan sa Panginoon para maging tagapagligtas at Panginoon din ng kanilang mga buhay. Hayaan mong makita ang kalwalhatian ni Jesus sa buhay mo. Let them see the hope you have in Jesus. The victory that Jesus had when He overcame death and made Him alive. When we are set apart, it means God chose us specifically for His glory. Tayo ay tinawag na maging holy because God is holy. In Jesus Christ, we are called out of darkness into His marvelous light. Huwag na nating tularan ng mga taong nagpapahirap sa atin. But as Christians, we are set apart to show the great and marvelous love of God. To live life that is holy before God. To live life that is holy before God. You are not just blessed. Kung kanina po, sabi dun sa binasa natin, kapag nasa suffering ka, you are blessed. Ito po, even pag sinabing we are set apart, tayo po ay banal. You are blessed and you are also holy. You are also holy. Sa ating pong pagtatapos sa 1 Peter 3:22, ito po yung last verse ng binasa po natin. Jesus has the last word on everything and everyone, from angels to armies. He's standing right alongside God, and what He says goes. Sa tingin po ninyo, nasaan si Jesus ngayon? Peter was there on the day when Jesus ascended into heaven. He saw Jesus rise up into the sky with his own eyes. Nakita ni Pedro po yan. Nakita ni Pedro kung paano nag-resurrect at nag-ascend ang Panginoon. Now, Peter reveals where Jesus went and what He is doing. Sa talata pong ito, sinasabi na ni Pedro kung ano ang kanyang ginagawa. Today, Jesus is in heaven.
in the place of greatest honor at the right hand of God. Yung Jesus na nag-suffer, yung Jesus na namatay sa cross, nasaan siya ngayon? Jesus is in heaven. He was reunited with His Father and remains there up until now. God has given to Jesus a position of ultimate authority. He reigns over angels, He reigns over authorities, He reigns over powers. He reigns over all the creatures, both human at supernatural. In fact, Jesus reigns over all creation. The latter part of the verse says, and what He says goes. Ano pong ibig sabihin yan? And what He says goes. It is an idiom that means everyone else has to do what a person tells them to do. In other words, whatever a particular person says must be obeyed. Must be obeyed. I tell you, believers of Jesus, to all Christians, ano man ang sinabi ni Jesus sa oras na ito, sa kaligitnaan ng suffering, i-set aside po natin ang ating mga emosyon, yung puso natin. Ang sabi ng Panginoon is set apart natin ang ating mga karapatan para sa Kanya. He knows what is good for us. He knows what is good for us. Sabi niya dyan, sumunod lang po tayo. Sumunod lang tayo sa Panginoon. Through thick and thin, let us continue to set aside our hearts and set apart our rights for Christ. For He reigns over all creations. Standing right alongside God, He has the authority to what He says goes. Tinatawagan ko po yung mga WLT members po. Marahil marami po tayong pinagdaraan ng mga sufferings. Marami tayong mga struggles, obstacles, adversities. Buhay po ang Diyos. Buhay na buhay ang Diyos. Marahil meron kang mga binanggit kaninang mga obstacles mo, pabigat sa buhay mo. Ang assurance ng Diyos sa oras pong ito, buhay siya at nandyan siya para sa atin. Ano man ang mga dinaraanan po natin ngayon, di man nabanggit dito, pero mabigat sa oras na ito para sa inyo. Nasabi ng Diyos, buhay ako. Buhay na buhay ang Diyos para tulungan po tayo. Kaya kung meron kang kabigatan sa oras na ito habang kinaawit ng mga WLT members po natin ang awit na ito, again, may extraordinary invitation ang Panginoon sa atin. May extraordinary offer ang Panginoon sa atin. Sabi dun sa verse na binasa po natin kanina, come, lumapit kayo. Lumapit kayo sa buhay na Diyos. Siya ang magbibigay ng kagaanan po ng buhay po natin. Siya ang magpapagaan, magbibigay ng rest, magbibigay ng relief, anuman ang mga pinagdaraanan po natin. Sige po, habang inaawit ng ating mga WLT members, nais mong idulog ito sa Panginoon, pwede nyo pong itong sabayan, pwede kayong tumayo ng simbolo ng pagpapakumbaba ninyo sa Panginoon at lumalapit kayo sa Panginoon. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived
Po, kung meron po kayong kabigatan, pwede po kayong tumayo sa Panginoon. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He Hallelujah. lives. Panginoon, nakikita mo ang mga taong nakatayo sa oras na ito. Nasabi nila, Panginoon, na lumalapit sila sa inyo. Lumalapit sila dahil meron silang pangangailangan sa oras na ito, Panginoon. At alam namin na Ikaw ang magbibigay, Panginoon, ng kapahingahan. Ikaw ang magbibigay sa kanila ng relief, kagaanan, Panginoon, sa mga pasanin nila sa buhay sa oras na ito. Hindi ko alam, Panginoon, sa bawat isa sa kanila, hindi ko alam kung anong mga pasanin ito. Pero dalangin namin, Panginoon, sinabi mo sa iyong pangako, sa iyong salita, Panginoon, tutulungan mo sila. Tutulungan mo sila, Panginoon. At pagagaanin mo ang mga pasaning ito. Salamat, O Diyos. Salamat dahil alam namin na hindi mo sila pababayaan, hindi mo sila iiwan. Bagkus Ikaw magbibigay ng kalakasan, Panginoon, kung paano nila harapin ang bawat araw sa sitwasyon na meron sila sa oras na ito. Nagtitiwala kami na Ikaw ay buhay. Buhay na buhay sa aming mga buhay, Panginoon. Kasama ka namin sa anumang sitwasyon ng buhay namin. Sa hirap o ginhawa, sa kawalan, o sa meron, sa kasaganaan o sa wala. Salamat, Panginoon, dahil nandyan ka at kasama ka namin. Maraming salamat, O Diyos. Ngayon pa lang, alam namin ang pagtugon mo sa mga panalangin ito. Alam namin, Panginoon, na inaabot mo na ang iyong kamay para sa mga taong ito. Para mapagaan, Panginoon, ang pasanin nila sa oras na ito. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Pwede na po tayong maupo. Thank you, Jesus. Sa mga nasa live stream po natin for 2 o'clock, 6 o'clock, and 10 o'clock po, continue to reflect on this message po sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kasama sa tahanan o kaya mga kaibigan po natin. At sa sanctuary po natin ngayon, I will give you about 5 minutes to reflect na, oo nga, okay. We need kasi to confess na yung mas positive, yung Word of God. Okay? Kung yung kausap nyo kanina, siya rin yung kausap nyo ngayon, okay lang din po yan.
Pero after the message, ano hong naging impact sa inyo na mensaheng ito bilang kasagutan ho sa ating mga dalahin. Sige po, we can share for 5 minutes and then I'll give the benediction po later on. Sige po, tayo po ito mayang lahat. Abitin. God is the strength of my heart. Bantay ni Lord ang ating puso. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. Lord. God is the strength of my heart and my portion forever. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa tuwing-tuwing na. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa tuwing-tuwing na. For the last time. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa tuwing-tuwing na. Sa tuwing-tuwing na. Sa tuwing-tuwing na. Ikaw. Let's raise our hands to the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay. Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagsubaybay sa ating puso ng Panginoong Yesus, at ang laging pagsama sa atin ng Banal na Espiritu, tinuturuan tayo kung paano umangat sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat.
ngayon at magpakailanman, at lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you all.